nandito kami sa Rotterdam. Meron na naman kaming lunch date. Hindi namin alam kung anong kakainin namin. Kararating niya lang. Hello, sino ka? Hi, I'm Jane. Nahihiya daw siya, hindi raw siya marunong Tagalog. Pero mamaya mag-ano kami, parang mukbang. Tapos meron pang ASMR. Marinig nyo lahat ng lutong at saka gagat namin. Ito nga pala yung station ng Rotterdam. Oh, malaki siya. Kung ano nung sinasabi namin para meron din kayong marinig. Kung hindi, napaka-boring naman ng vlog namin. Si Jane kasi ayaw magsalita. Hindi kasi marunong eh. Kakain daw kami ng Suriname. Ewan ko, hindi naman masyadong famous yan sa Pilipinas kasi hindi naman natin alam kung saan yung Suriname. Pero ano yan, colony sila noon ng Dutch. Caribbean yata yun banda. Maganda ngayon ang weather pero malamig-lamig na kasi ano na ngayon, October na. So ibig sabihin, fall. Maglalagas na lahat ng mga bulbol. Hindi, ng mga ng mga leaves. O sige, hanapin muna namin yung pagkain kasi mamaya maging hangry na kaming dalawa. May nakita kaming chicken, parang KFC din siya kaso lang Turkish yata o kaya Middle Eastern. Tapos meron silang palibreng patikim. Babalik-balik na lang kami para hindi na kami bumili dito. Yung start ng Rotterdam Central o yung center nila para at least meron kayong a little bit idea kung anong itsura. Teka lang, iikot ako para makita nyo kung saan tayo galing. Doon. Pag lang kayo may hilo ah. Wow, dito kami kakain sa Decade. Pero parang under repair yata ngayon. Pero bukas naman sila. Pasok tayo dito. Ayan, favorite namin to ni Jane. Lagi kami ditong dumadaan. Menu nila ngayon. Tapos si Jane magsusup daw. Ako naman magkuha ko ng Javanse nasi mochi. Parang fried rice lang yon. Tapos meron na siyang mixed meat. Ang nakikita talagang hataw sa eyebags. Kaya talaga pag lagi kang nagpa-flight, parang laging inaantok yung mga mata mo. Sleepy eyes. Kaya talagang malaki lang. Kaya pag pupunta kayo dito, bisitahin nyo yung Decade. Kaso lang, medyo agahan nyo kasi by lunchtime, punong-puno to ng mga taong nagtatrabaho dito, tapos dito sila kakain. Siya daw maglilibre ngayon sa akin. O patingin nga yung yung ulam. Ano bang halo niyan? Anong lasa? O chicken soup ang lasa niya. Tapos meron pang rice. Kaso lang hindi to only rice ang pagkain nila dito. O sige, bon appetit. Pakita mo nga kung yung hinahalo mo. Yan ang trip niya ngayon with boiled egg pa. O, di ba sulit? Sumuntik man? Hindi, ayoko yan. Yung yung lasa pag dumating, yung pork. Ayoko rin yung noodles niya yung maliliit. Yung after. Do you think so? Kahit the bouillon? Kung anong lasa niya. Hindi ko itong mga type na soup. Okay lang naman. Ano yan? Parang Rice Krispies? Yung hindi ko yan masyadong type. Parang siya, yung noodles na... Metal cake. Yung metal toge, yeah. Tapos yung yelong yan, anong tawag nila dyan? Yung sa yellow? Sambal. Yan, may tawag sila sa Suriname yan, Madam Janet. Masyado yung maanghang. Kaya kung gusto niyo mamayang hindi ngumiti yung kwet niyo, huwag niyo kainin yan. Ang tagal naman bago dumating yung pagkain ko. Wala daw sila kasi kaninang gas. So, hindi pa sila nakaluto. Kami ang first customer. So, at least, alam mo naman na fresh yung pagkain nila mamaya. Sige, hintayin na lang natin na hangry na ako. Order mo, matagal mo nang gusto. Yung sa akin, hindi pa dumadating. Malapit na yung maubos yung pinakain niya. Finally, ito naman yung sa akin dumating na fried rice siya with mixed meat. Tapos, ang specialty nito, meron siyang bagoong alamang yung fried rice niya. Kaya, maalat na. Magi-give up na naman yung kidney. Kaya ngayon, ang in-order ko, tubig lang. Ayan. O sige, hindi ko yan maubos kung gusto ng kapatid ko makikikain din siya. Ang hirap talagang mag-take ng footage pag wala kang standard. Mamaya baka bumili ako. So at least makita nyo kung gaano kasarap yung pagkain. Kain tayo guys. Anong laman niya? Meron siya yung sweet meat, parang tocino. Meron din siya yung lechong kawali at saka pritong manok. Sulit. Sobra lang ang alat niya. So ang next stop natin sa St. Annie's. Gusto daw niya ng Chinese bread. Andun siya sa loob, iniwanan niya na ako. Ayan Ayan, kakakain pa lang. Tapos ayan na naman, kakain na naman kami ng tinapay. O, dito muna kami upo. Kain muna kaming dalawa ng ng Chinese cake. Ang himagas kasi masyadong maalit yung kinain namin kanina doon sa may Suriname. Ayan, yung mga pasalubong nagdatingan na. Ito na yung binili ko sa Tokyo para sa kanya. Pang yata to sa
pang makeup kasi nagme-makeup na rin tayo. Tapos ito yung pang applier ng minoxidil pang buhok para kumapal ang muka, hindi yung buhok. Ito ba yung tinatawag nating pianono sa Pilipinas? Baka hindi naman. Cake roll ang tawag nila dito. So, parang sponge cake siya tapos meron siyang feeling ng yung medyo maalat na butter. Yung kapatid ko bumili nito pero gusto niya pang bumili ng taro cake. Hala, patay ang diet namin ngayon. Pero okay lang, wala naman kaming masyadong masamang bisyo. Ang masamang bisyo lang namin, kain ng kain. Kaya, pasensya na kung hindi na kumakasya yung face namin dito sa may screen. Sige, tikman natin. Masarap siya. Alam niyo naman siguro ang lasa nito, meron naman sa Pilipinas. Dati mura lang to, tagwa 1 euro, okay, equivalent to $1. Tapos ngayon, $1, 1 lang. Tapos ngayon, bigla na siyang nagmahal. Halos nadoble na yung presyo. Talaga nga naman. Ang sweldo dito sa Europe, ang bagal tumaas. Pero ang presyo ng mga pagkain at bilihin, doble ang taas niya. Kaya every bite, i-enjoy na natin. Ay, magpapaganda pa sa likod. O sige, bon appetit. Lasa niya, makunat. Parang ano siya, malagkit. Tapos ano yung ano niyan? Ano yung palaman? Red bean? Ayoko yan. Hindi ako kumakain ng ganyan. Kasi meron din yan sa Japan, yung kinakain nilang taiyaki. Kaso lang meron ding red bean. Hindi ako mahilig sa mga red bean. I love red bean. This mochi. Ano ba yung tawag nila sa ganyan din tinapay? Tapos may munggo bean paste yung ano? Hopya. Kumakain ka nun. Parang ganyan na rin yun. Kaso lang ito red. Ganito ang itsura ng mga... Wala kaming mall dito sa Holland. Puro ganito lang, oh. Kaya pag umuulan, wala. Kailangan pumasok ka at lumabas. Lagi kang basa. Tapos pag wala pang 12 o'clock, pwedeng pumasok mga kotse. Tingnan mo. Parang sometimes ang dugyot ng Europe. Tapos ang dumi pa, oh. Kaya nakakamiss din minsan ng Tokyo kasi ang Tokyo malinis. Akala ko pupunta kami sa Korean skincare kanina. Pero magtitingin-tingin na lang kami sa ibang store kasi mas mura daw yata. O ayan, at least busog na kaming dalawa. Nahihiya pa siyang tumingin sa camera. Maghapon kami dito kasi wala naman kaming wala naman kaming gagawin. Tapos bukas, magiging bad weather na. Kaya sulitin na natin yung araw ngayon. Ditong part naman, dito ka makakakain ng mga food. Yung mga Subways, mga bubble tea, at saka may mga bars din dito. Meron kaming discover na bagong store. Parang Japanese/Korean store siya ng mga candy, ng mga inumin. Kaya pag mamimiss ko ang Asia, dito na lang ako pupunta next time. Hindi ko pa alam kung anong settings ang gagawin ko dito sa my camera ko kasi minsan nagwa-warp yung mukha ko. So ibig sabihin parang mas malalaki yung parts ng mukha kahit medyo maliit naman. Nagdejeta na eh. Next time na makita niyo ako, supermodel na. So, pag nagsashop ka, ito na yung main street. Dito ka na makakabili ng mga sapatos, damit. So, in terms of shopping, mas gusto kong pumunta dito sa Rotterdam. Pero in terms of food, mas gusto ko sa The Hague. Wala naman kaming plano ngayon, so lakad-lakad, tingin-tingin. Kung may makita, di bilihin. Dumating na naman yung sweldo, so pwede na naman spending all your money. Hindi lang maganda dito sa Netherlands, walang masyadong public restrooms. Kung maghahanap ka ng ihian, nako, kailangan mo munang kumain sa restaurant. Hindi katulad ng ibang bansa, every corner, pwede kang pumunta at saka umihi o kaya mag number 2. Dito, patay bahala na. Tiis hanggang sa makarating ka sa bahay. O at least meron na kayong idea kung anong itsura ng mga tindahan namin dito sa Netherlands. Hindi katulad sa Pilipinas, nakakamiss kasi isang buong mall. Dito kung bibili ka, labas-pasok ka. Ganyan, may mga brands. Oh. Marami nga pagpipilian, kaso lang pag bad weather, yan, sa labas ka, lakad-lakad ka lang, labas-pasok. Meron din naman indoor, ha? Meron, pero bilang na bilang lang. Ito naman dito sa right-hand side, suki kami dito ng lumpia. Kaso lang, kumain na kami. Mamaya, magpa-fried chicken pa kami. Yan ang food trip namin ngayon. Hindi mag-shop kung hindi kumain. Ito naman kung bibili ka ng cosmetics, meron kaming dalawang big company, the Douglas at saka yung Sipari. Siyempre, tuwing lumilipad tayo, sa abroad na lang ako bumibili ng mga cheche bureche. Very artistic naman sila dito sa Rotterdam. Tingnan nyo. Ano-ano na lang ang mga design nila. Tapos dito, favorite ko din yan. Yung French fries. Yung Bramladag. Tignan nyo, pinipilahan yan kasi masarap yan. Parang Belgian fries. Ayan, kung ano-ano namang mga pinagbibili namin. Punong-puno na yung mga bag. So, malapit na mag-uwian.
Doon ako matutulog sa nanay ko mamayang gabi. At least matuwa naman siya. Tapos bibisitahin ko yung mga kapatid, yung kapatid ko, si Will. Dati, dalawang kapatid kong lalaki, tapos isang babae. Kaso lang, 2 years ago, namatay siya. Siguro kung may time si Ma at si Papa, bisitahin namin yung punto niya. So, nandito tayo ngayon sa Rotterdam. Kumain na, nag-shopping na. Ayan, tuwang-tuwa na naman tayo, di ba? Yan lang talagang essence ng buhay. Kailangan mag-enjoy kasi you never know hanggang kailan tayo dito sa mundo, di ba? Nakakatuwa talaga yung kapatid ko. Basta shopping, masaya na siya. Pero ako, nabili ko na lahat ng gusto ko kaya dito lang ako naghihintay. Nandito kami sa Primark. Mahilig yan bumili ng mga kung ano-ano. Ay nakita yata siya yung bra. So hinihintay ko siya. Ganito kami pag nagsha-shopping. Wala na akong ganang maglakad. Siya na lang naglalakad. Tapos pupunta siya sa cashier. I think she's almost 30 minutes na gone. Pero okay lang, nag-internet lang naman ako dito. Ganyan. Meron din ba sa Pilipinas ng Primark? Itong nakikita niyong Bijenkorf, translated in English, the Beehive. Ayan ang pinakamalaking department store namin dito sa Netherlands. Dito naman sa baba, puro mga shops yan. Pupunta muna kami doon kasi meron silang free toilet. Alam nyo, dito sa Europe, you have to pay to go to the toilet. Parang $1 o kaya €1 ang isa. Sabi ko Primark kanina, meron din ba yan sa Pilipinas? Mga murang mga damit lang dyan, tsaka mga accessories. Ngayon dito kami pupunta muna. Sabi ko kakain lang ang food trip namin. Yung food trip namin kakain lang. Pareho na yun. Kaya nag-shopping na rin para sulit yung araw. O ayan, tuloy ang saya. Sige, pupunta kami sa, ang tawag yung Markhal. Malaking market yon, kaso lang hindi ko alam sa Tagalog kung anong indoor market siya. Marami ka doon mabibili mga food na naman kami. Ayaw magpa-picture. May idea kami, kakain kami ng cinnamon. Anong tawag doon yung bread na may anong English ng cinnamon rolls lang siya. Ano ba yan? Nagde-deteriorate na yung ano namin, English, because we don't speak English up here. Dutch ang main language nila. Pero at least habang nagbablog, nahahasa na yung pagtatagalog namin ulit. Ayan na yung cinnamon. Dati nakikita ko lang yan sa USA. Ngayon meron na rin sila sa Holland. Parang grand opening pa lang nila. Tingnan nyo, bago pa lang. Itong mga flavor nila kung makakapili kaya anong gusto nyo kainin dito. Ako lagi kong kinukuha yung regular, yung nilalagay niya sa box. Hindi ko pa natatry yung mga iba't ibang flavor dyan. Pero parang masarap yung chocolate at saka yung vanilla dyan. Nako, sira na naman ng diet. Ang dami pa naman ng calories nito. Pero okay lang. You only live once. Wow, makakain kaya namin itong dalawa. Kasi pag nagpupunta ako sa US, ang kinukuha ko lang yung small one. Pero gusto ng kapatid ko yung big one. Bahala na. Diretso tayo ngayon sa toilet pagkatapos nito. Ang liit naman. Pero sobrang laki niyan, guys. Kanina mukhang ang liit niya doon. Sabi ko sa'yo, yung small ang bilhin natin ngayon, laki. O sige, hatiin mo na. O sige, kain pa more. Tingnan mo, sobrang laki talaga. Tapos mamaya, bibili pa kami ng fried chicken. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay, sa bulsa ko na lang siguro. O sige, let me know how does it taste. Chocolate daw yan at saka mascarpone. Sige, titikman na namin. Okay, matigas siya. Kasing tigas ng puso. Ayan, yung first bite. Okay lang. Ayan. Sarap siya. Lasang cinnamon at saka chocolate. Sige, enjoy muna namin to. Kung hindi, makikita nyo na lang yung mga bunganga namin nagbubukas-bukas lagi. By the way, Cinnabon to sa city center at ang may-ari, dalawang Filipina. Mababait sila ate. Kaya next time pumunta kayo sa Rotterdam, don't forget to come and try their Cinnabon. Ready na ba kayo makita yung Markhal, yung ang tawag dito, indoor market? Sige, pasok tayo sa loob para makita nyo kung gaano kaganda. Na mahanap nyo siya sa Rotterdam Center, City Center. Di ba ang ganda? Work of art. It's a must visit when you are here in Rotterdam. I have to warn you, yung mga prices ng mga ganitong food hall, kasing presyo na rin nila sa restaurant. Kung ako sa inyo, lakad-lakad lang kayo dito, tsaka tikim-tikim, pero wag kayo dito kumain. It's best to just choose a restaurant instead of going here. Mahal siya, pero maraming variety naman ng food. Makakapili ka talaga from Indian, Dutch, until Chinese. Malapit na tayo sa favorite store ko. Ayan, yung hot dogs. O ba't may mga pulis dito? Ingat-ingat lang, baka maraming pickpocket.
Lalong-lalo na pag may bag kang ganito. Pero ako pa, international traveler, hindi ako madudukutan yan. Itong food, nare-recognize nyo ba? Korean food yan. So, ano kaya kung kumain ka ng Korean food tapos gumamit ka ng Korean skincare? Kikinis kaya yung balat mo. Nakikita nyo yung mga window dyan sa taas. Yung mga apartment dyan. Oh. Diba sulit ang pasyal pag pumunta kayo dito sa Rotterdam. Ito na yung last na visit namin ng kapatid ko. Kasi mamaya babalik na kami doon sa train station. Uwi na kami. Uwian na. Pero bibili pa kami ng ng KFC pero binaligtad nila FC chicken. Napaka-creative ng tao in terms of food. Kahit saang lupalop ka ng mundo pumunta, meron silang specialties. May chocolates. Nako, kung maaamoy nyo lang yung mga naaamoy ko ngayon dito, parang mainggan nyo ka ulit kumain. Talagang sasabog na yung tiyan. Pero mas mabuti na lang yan, kumain ka na lang instead of bad habits. Pag lang masyadong tumaba, kasi hindi din healthy, of course. Ang itsura niya sa labas, nare-reflect niya yung sky, kaya maganda ang pagka-design. I hope na nag-enjoy kayo sa mga Tignan mo yung nakita ninyo sa vlog. Ano kailangang tignan? yung nilalakaran mo, kala ko bababa. Oh, hindi. Di bloopers yun. Maganda yun sa sa vlog natin. Matuwa sila. Kasi napakabobo. Nalaglag, natumba. Sayang lang guys kasi ewan ko kung anong nangyayari dito sa Rotterdam. Ang dami nilang ginagawang construction ngayon. Most of the time maganda dito eh. Ewan ko, siguro kailangan rin nilang i-refurbish ang lahat dito kung hindi puro luma ang itsura. Pero itong Europe, dati malinis ang Europe pero parang ngayon, ewan ko. Dumudumi na siya oh, hindi naman ganyan kadumi yan noon. O sige, I'll show you some more footage, yung mas magaganda naman na place. Ito ang kalaban ng KFC. Mas gusto namin ditong kumain kasi parang pritong Pilipinas siya sa FC Kip. Kip meaning in Dutch, to Tagalog is chicken. Kip is chicken. Ayan, late na kasi kami pumunta. Dalawang 14 wings. Gawin mo ng 3 para meron kayo din sa bahay. Naku, ang dami naming dala niyan pa uwi. And the waiting games begin. Ayan. Ang dami ng kailangan maaga ka dito kung hindi ubusan. Masarap siya kasi parang Pilipinas ang recipe. Talagang pritong manok, parang Mr. Andox. Buti na lang may toilet sila dito. Sabi ko sa inyo, maliit lang ang pantog ko. Nakakatuwa naman. Kung bumisit ka kayo sa Rotterdam, gusto nyo yung classic fried chicken, dito kayo pumunta. Kasi talagang masarap siya. Ilang beses ko na yung minention sa inyo, talagang masarap. Ito, celebrity siya dito sa Holland siya. Komedyante. Tapos ito ng one of the famous Chinese guys. Kasama niya rin sa pag-acting. O, di ba, kamukha? O, sige, ihi muna ako. Tapos uuwi na ako, magpapagupit ako. Baka uwian din ako sa bahay ko ngayon. Sabi ko matutulog ako doon. At least magkikita-kita na kaming lahat. Nakakatuwa naman pag masusurpresa sila ng food. Hindi nila alam, mag-uwi kami ni Jay ng fried chicken para sa kanila. O, ayan na yung order natin. O, 3 bag. Magte-train pa kami. Ang layo pa ng ibabiyahein namin ni Jane. Kumakain siya kasi mayroon siyang intermittent fasting. Pagdating ng 6 o'clock, hindi na siya pwede kumain. So, okay, mamaya papakita ko sa inyo kung ano ang laman nito. At least masusurpresa kayo. I want to make better choices pero mas masarap kasi pag unhealthy, di ba? Hamburger. Masarap daw, sabi ng kapatid ko. Sa susunod, try natin. Oh, titigil na siya kumain mamaya after 6. After coming from Tokyo, meron pa rin akong jet lag. Lagi akong inaantok. Kaya sana magising tayo pag kumain tayo mamaya ng manok. Tapos na kami mag-shopping. Nandito na kami sa train station bago kami makarating doon, 30 to 35 minutes. Ito ang train station ng Netherlands. Malaki siya. Kulay yellow at saka kulay blue ang logo nila. Maliligaw ka dito kung hindi ka marunong sumakay. Kaya bago ka umalis, kailangan mo nang tingnan yung mga plans, yung train plans at saka yung nila, yung departure times. Kasi marami silang tracks. So, sige, I'll see you later. Oh, ayan, nakarating na kami sa wakas. Hindi pa yung kumakain ng chicken, kaya marami pang matitira para sa amin. Ito pa yung isang pamangkin. Oh, wat ze nog stond Ayan, even, want yan tussen ang ulam. Rotterdam en Breda geen treinen. Oh, dat is wel En fijn, een want ik ulam. ga om 12 uur de trein, 7 over 12. Oh, dus dat die camera die